Kasi hindi ito inilabas ng mainstream media itong balita na ito. Okay? Tungkol po dito nangyaring hold up sa Davao. Okay? May kumakalat ngayon na balita na yun pala ay paninira sa pangalan ng mga Duterte. Kasi may umami na eh. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong balita na naman ang ating hatid ngayong araw na ito at mag-a-update tayo sa ating mga audience ngayon. So heto nga, pag-usapan natin itong update patungkol kay Colonel Grijaldo. Ito yung pulis na kinontempt ng Kongreso, di ba? Alamin po natin ang kanyang kalagayan kasi po kawawang-kawawa na po si Grijaldo. Hanggang ngayon po ay nakakulong po itong si Grijaldo. Okay, yun ang una nating pag-uusapan. Pangalawa nating pag-uusapan ay patungkol po dito nangyaring hold up sa Davao. Okay? May kumakalat ngayon na balita na yun pala ay paninira sa pangalan ng mga Duterte. Kasi may umami na eh. Okay, yung noong una, ayaw kong patulan itong balita na ito kasi kailangan mo nang i-investigate ng masyado kung ito ba ay ang motibo ba nito ay talagang lang ba na hold up. Pero nung nilalima na nila yung investigasyon, parang there is something fishy about this. At yan po ang alamin natin ha, bakit ginagawa nila ito ngayon at bakit pilit nilang sisiraan ang mga Duterte at anong meron doon na nasasabi ng iba na may anomalous doon sa hold up na yun. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para ha, maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Simulan natin ang unang balita natin. Ito yung nakaka-shock na balita guys. Kasi ayaw kong i-vlog ito o nung pumutok itong balita na ito kasi sabi ko, hindi mo na tayo bang huhusga dyan kung yan ba ay scripted, yan ba ay paninira lamang ng mga Duterte. Pero heto, lumabas na yung balita. Sabi dito ng kasi hindi ito inilabas ng mainstream media itong balita na ito. Okay? Hindi ko lang alam kung ito ba ilalabas o talagang aralin muna nila itong balita nito dapat o bago nila ilabas ito. Pero eto, sabi ng DXDC News, hold up sa pawn shop sa Ilustre, paninira ng mga Duterte. Yan, itinranslate ko lang ng Tagalog ha. Yun pala, ang hold up ng yun, di ba, nakita yun, nag-trending yun sa social media na merong mga nakamotor, di ba? Na nagdadala sila ng mga jaril tapos yung kanilang motor na sinasakyan ayaw pang umandar, di ba? Maraming ang mga nagsasabi at that time na parang hindi sila handa itong mga hold-upper na ito. Di ba? Kasi if you will try to analyze, no? Itong mga taong ito bago sila lulusob o may operasyon sila sa ganyan, yung mga nang-hold up sila. Hindi ako naniniwala na hindi nila ito paghahandaan, di ba? Siyempre, ikaw, pag sisiguraduhin mo yung sasakyan mo pagkatapos ng mag-hold up na talagang hindi sira-sira, di ba? Ang sa tingin doon, sira-sira pa, harap-harapan na nakabit-bit ng jaril. Nakita mo talaga na may maraming naka-video, parang naghihintay talaga sila na matrending sila at mabidyohan. Alam nyo naman, ngayon na mainit ang usapin sa Malacanang, no? Especially na nandyan yan si Attorney Claire Castro, yung palingkerang PCO. Di ba? Na talagang sinisisi niya pa itong si Basti Duterte. Siya naman yung mayor dyan eh. Ganyan, di ba? Sinisisi niya si Basti Duterte na tumataas na raw yung krimen dyan sa at ang Davao raw parang mataas yung krimen, bumabalik na yung droga dyan sa Davao. Parang sinisisi niya talaga yung mayor ng Davao. Ganyan naman talaga ang role
ni Attorney Claire Castro dyan sa Malacanang, attack dog ng mga Malacanang. Sabi ko, if itong si Claire Castro is designed para atakihin itong mga Duterte na ito, okay? Hindi mo ba naisip, Attorney Claire Castro, na walang kontrol? Wala na pong kontrol si Basti Duterte sa mga kapulisan natin. If you can remember Claire Castro, baka nakalimutan mo, Claire Castro, na lahat ng mga leaders dyan, mga pulis, pinalitan lahat. Lahat ng mga pulis Davao na from Davao City, pinalitan, ni-reassign nila. So, yung mga pulis na yan, hindi na yan hindi na yan sila, parang ang relasyon ng mayor nila at yung mga kapulisan natin, wala nang direct na contact o any instruction galing from the mayor. 'Di ba? Kasi hawak na ng administrasyon itong mga kapulisan, na it's very unfair on the part of Davao. Alam niyo ba kung bakit? Itong mayor natin na si Basti Duterte, na alam naman natin itong anak ito ni former President Duterte, kapatid ito ni Vice President Inday Sara Duterte, na sa panahon nila halos lahat malinis ang Davao, naubos ang mga mga kriminal diyan sa Davao. Naubos dahil sa kanila. At itong si Basti Duterte, don't tell me hindi niya nakuha yung style ng kanyang ama at ang kanyang kapatid. Alam na niya, may direct siyang mga advices nitong kanyang tatay at kanyang kapatid. 'Di ba? Kaya nga binoto ito ng taong bayan, alam nila Duterte pa rin ang aming iboboto. Kasi alam na kung ano yung mga pamamaraan diyan. Pero ano ginagawa ng administrasyong ito? Wala silang pakialam sa Davao. Pinalitan nila lahat ng mga pulis diyan. Para kung ano man ang magiging instruction ni Basti Duterte ay hindi na makontrol ni Basti Duterte itong mga pulis na ito. Ganyan yung sabi nila, kahit na mga bagong pulis na ang nilagay nila dyan sa Davao, kulang pa sa kanila. Ayan, ito na yung hold up na parang scripted. Okay? Sabi dito, subling giklaro sa usa sa mga suspect sa nahitabong hold up, sabi dito, ang suspect raw, kinaklaro niya, sa hold up sa Hanas Pawn Shop, noong February 26, 2025 sa Ilosti Street, Davao City, na ito po ay isang paninira sa pamilyang Duterte ang motibo sa krimen. So itong suspect ngayon, umamin siya na ginawa nila ito para sirain ang pangalan ng mga Duterte. Ayan, lumabas na. Lumabas na. Inamin rin sa huli na itong mga suspect na ito ay inamin. Remember dinakip ito ng mga pulis sa Davao. Na ito yung mga pulis na pinalitan nila pinalitan ng administrasyong Marcos. Ang mga pulis Davao. Ito na yung mga pulis ni Marcos na humuli dito sa sa hold-upper na ito. Pero ngayon umamin na yung ginagawa nila paninira sa mga Duterte. Ding ding ding. Mahirap ito, di ba? Sabi pa rito, sa pakighinabi sa mga sisibya ngadto sa dinakpad kasi ito yung sabi ng media na sa pag-usap namin dito sa suspect na ito na si Johnny Dihito Bulawan, gibutyag ni ini nga gawas sa luag nga seguridad sa maong pawn shop, usa sa motibo sa krimen ang pagdala og gubot. So meaning to say, gusto nilang itong mga suspect na ito, gusto nilang palabasin na ang motibo nila ay yung Davao ay magulo. Ganon yung pagka-interpret ko dito Sabi pa dito, hold up sa pawn shop sa Ilustre, pagpangdaot ra sa mga Duterte. Ayan na. So, lumabas rin ang katotohanan, di ba? Ito yung malaking tanong. Update tayo dito Sino ang nag-utos sa inyo para gawin yun? Kayo ito ba, maniniwala ba tayo dito sa suspect na ito? Yan ang malaking tanong. At kung maniniwala tayo sa kanyang sinasabi, sino ang nag-uutos nito? Alam niyo, sa totoo lang,
yan ang hihintayin natin ha, kung ito ba ay sino ba ang nag-utos nito, may ano ba. I hope it's not the yung mga, I hope lang ha, ang mga nag-uutos sa kanya para sirain ang mga Duterte ay hindi kontra sa kontra sa politika ng mga Duterte. I hope lang. Ay, masakit kasi isipin na itong mga politicians na ito, itong mga government officials, gagawin nila ang lahat para manalo sa eleksyon. The greed of money and power. Yan kasi. Magagawa nila ang anong bagay because of the greed of money and power. Hindi nyo ba naisip na tumakbo kayo bilang isang government official, ang pinakaunang layunin doon ay tumulong kayo sa kapwa ninyo, taong bayan, ang kalagayan ng taong bayan. Inihalal kayo bilang isang leader na maaasahan namin na kayo po ang tutulong sa bansang ito para guminhawa ang buhay ng lahat ng mga Pilipino. That's the first default na purpose. Pero parang hindi na po ganun ang mga nangyayari ngayon eh. Para pong pumapasok kayo sa gobyerno para gawin ninyong business o trabaho. Yes, trabaho yan. Pero yung iba dyan, tumatakbong kung anong posisyon sa gobyerno para lang ang layunin nyo, para dyan kayo yumayaman. Di ba? Yun naman ang nakikita namin eh. Di ba? Nagtataka nga ako eh. Bakit ang dami-daming gustong tumakbo na maliit lang naman ang sweldo ng mga government officials na ito? Yun ang una. Bakit? May nalalaman ba kayong na hindi nalalaman ng mga taong bayan? May ginagawa ba kayo na hindi alam namin? Yun ang pinakauna eh. Ito I'm talking here in general Kasi siraan ng siraan eh. Paninira dito, paninira doon. Para lang pagdating ng eleksyon, sira na lang yung kalaban niya, siya yung mananalo. Pero sino ang apektado dito? Apektado ang mamamayang Pilipino. Dahil sa mga paninira ninyo sa inyong mga kalaban, damay kaming mga inosenteng tao. Diba? So, yun po. That's the reality of life dito sa bansang Pilipinas. Kaya pala, hanggang ngayon, ang Pilipinas hindi umasenso. Nung panahon po ni former President Duterte, maganda na sana yun nasimulan eh. Tuloy-tuloy na kasi. Ngayong pumalit itong mga bangag ng mga government officials, ayan na naman tayo. Paubos ng paatras na naman ng paatras. Atras na naman tayo ng paatras. Ika nga sabi ni Vice President Inday Sara Duterte, wala na tayo. We are too behind from other countries. Ang ubang mga countries po, wala na. Grabe na ang kanilang mga infrastructures, ang kanilang government developments sa kanilang countries, grabe na, umaangat na sila. Pero tayo, paatras ng paatras. That's the reality. Okay? So, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin, Usap-usap tayo sa comment section. Guys, paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Mag-subscribe kayo sa Donmar TV para updated kayo lagi. Okay? At meron tayong pangalawang channel, Donmar TV Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon kasi meron po tayong mga videos na ina-upload doon na hindi po natin ina-upload sa main channel natin ito. Okay? So, thank you very much mga moderators at sa mga audience na mga nanonood ngayon. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman